have no right to make you stay. Our roads are gonna cross again. It doesn't really matter when that you belong. While I've been trying to make tears disappear, I'm almost over you. Hi, it's me, Mommy Gel. So, hi everyone, welcome back to my channel, and this is me, Mommy Gel. Ako, pasensya na at napapakanta na naman ako. Alam niyo na kung bakit ako kumakanta dito sa living room. Kasi it's time for me to do the household chores. Kaalis lang ng aking asawa, makakakilos ako ng maayos dito. Hindi naman sa ayaw ko yung asawa ko na nandito. Pero syempre, di ba, pag nandito yung asawa mo, parang nakakatamad. Ang gusto kasi ng asawa ko, gusto niya lagi lang ako nakaupo, gumagawa ng kung ano-ano dun sa office, or dito lang sa tabi niya, makakapaglinis tayo ng bahay. Yes. Ayan, mag-aayos muna ako dito, and nakaschedule pala akong maglinis ng banyo today. Ay, nga pala, update sa aking muka. Ayan. 'Di ba nawala na yung mga yung kinoterize. Ayan. Makikita nyo doon yung previous na vlog. Puro cauterized ang aking muka. Puro dot-dot. So ngayon ito na, nag-fade na siya. At least malinis na yung mukha ko, 'di ba? Nawala na yung mga skin tags. Sabi nila ano daw yun, warts. Pero iba kasi yung warts. Ang yun nasa akin yung skin tags. Pati yung kay Daddy Ken. Tama ba ako? Basta, nagbasa ako ng difference ng warts sa skin tags. Pero yung description, nagpo-fall siya dun sa skin tags. Yung sa mukha nga nabawasan eh. Meron na lang mangilan-gilan. Kaya, sabi ko kay Daddy Ken, pag linisin niya na ako ng CR, pwede naman na. Sabi niya, wag lang daw Zonrox. Okay, sige, sabon lang. Kasi usually, pag naglilinis ako ng banyo, with Zonrox, then soap. So, sabi niya, soap lang daw. So, para yung fume ng Zonrox is hindi umano sa mukha ko. Kasi nga, hindi magtagpo yung oras namin nung maglilinis ng CR. Kasi dapat magpapalinis kami ng CR. Madami-dami na namang kwentuhan dito. Ayun, samahan niyo ako ha. Magugas lang ako ng plato muna habang nagkakaraoke. That you belong. There is no tomorrow. This is it. My heart always seems to from day to day. Two less lonely people in the world. Two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Filingera lang talaga ako. I kiss in the rain till the sun shines through. I try to deny it, but I'm still in love with you. I miss you like crazy. Ayoko na. Langya ka. Asan ka na? Oh. Ano oras ang meeting mo sa ano? Ano yun? Naputol ka kanina, hindi kita naintindihan. Girl who has everything.
It's time to see what I no right, no wrong, no rules for me. Okay guys, katatapos ko lang maghugas ng plato, mag-vacuum, and ayusin yung sinampay sa labas. Pero hindi ko pa kinuha kasi kagabi ko lang yun nilabhan eh. Anyway, ewan ko kung makakapaglaba ko ulit mamaya. Pero after ko magkape, inubos ko lang yung pinaka last last drop ng tinimpla ni Daddy Ken bago siya umalis. Kasi sayang naman, matatapon. So after nito, maglilinis na ako ng dalawang bathroom. Yan yung pinaka-hate ko talaga. Ewan kung bakit. Pero ang sarap naman kasi talagang maglinis. Kasi ang sarap pag nakikita mo yung bahay mo malinis, mabango. Anyway, lahat naman ng gawaing bahay ay nakakapagod at bawal magreklamo. May nabasa nga ako eh. Dapat maging happy ka as a mom, as a stay-at-home mom, na ikaw yung nag-aasikaso sa anak mo, sa asawa mo, may mga laundry everyday, marami kang inaayos. It means healthy yung family because buhay kaming lahat. Thank you, Lord. Thank you for the gift of life and thank you for the gift of family. Yun na lang yung isipin natin everyday, di ba? Na yung iba nga wala nang nililigpit, wala nang nilalabhan kasi siya na lang mag-isa sa buhay. Iwan na siya, namatay na. Yun yung pinangahawakan ko everyday. As a mom, ito yung pinakamasarap na gawin sa buhay natin, yung alagaan yung pamilya natin. Minsan nga pag ako lang mag-isa, for example, si Daddy Ken may out of town, work-related, Sander nasa school. Usually, ako lang mag-isa dito. Tapos pag naglilinis ako ng bahay na parang ang hirap ng mag-isa sa bahay kasi walang maingay, walang sisita sa'yo, wala kang sisitahin. Mas masarap talaga kapag ang pamilya ay sama-sama. Maliligo na ako after ko maglinis ng CR. Kasi itong taon na to, ang gusto namin, nakafocus kami sa health, sa sarili namin. Kahit na may anak kami, dapat naalagaan pa rin namin yung sarili namin. Kaya kami ni Daddy Ken, sabay kami pumupunta sa salon, sa papa-manicure, pedicure. And then, ibabalance lang namin yun together with Sander. Kapag gusto ni Sander mag-time zone, go lang. If he wanted to go to somewhere else, go kami. Kasi syempre, 3 lang naman kami. Isa pa lang naman yung anak namin. So, why not na ganun yung magiging routine namin every weekend. Haalis kami. Pwede naman sa bahay para makatipid. Madami naman tayong kayang gawin sa bahay. Pwede tayong magluto ng masarap na ulam. So, ubusin ko muna tong kape. Maglilinis ako ng banyo. Okay, so I'm back. Fresh na ako. Kapagod, grabe. Katatapos ko lang sa paglilinis ng banyo. Wait lang, hindi ako mapag-isip ng ayos. Gugutom ako, kakain muna ako. Ulam namin ay Hokkaido. Alam mo yung yung nasa delata, tapos lalagyan ng gulay at saka sotanghon. So, meron pa, yun muna yung kakainin ko. And then, kakain muna ako. Init ko muna habang mag-blower ako. Gugutom na talaga ako. Okay. Yan, kumukulo na. Yan yung ulam namin kanina. Kain tayo. Kasi ito yung mackerel. Grabe, nagutom na talaga ako. Kasi kanina, ang hirap mag-isip ng ulam. Nagmamadali si Daddy Ken. Pag ako kasi nagluto, matagal. Kaya ayaw niya ako pinagluluto. Mabilis na nga, binibilisan ko naman, pero mabagal pa din sa kanya. Isip daw ako ng ulam na mabilis lutuin. Ito yung agad na isip ko kasi gigisa mo lang siya. Tapos, may kanin naman na nagsaing ako kanina. Tapos, sabi ko, kaysa naman na mag-fast food kami. Kasi diba, wala, ina-avoid na talaga namin as much as possible. Pag lumalabas naman kami, kunyari, kakain kami sa labas, we're trying na hindi fast food. Basta yung mga lutong ulam, yung mga sa restaurant. For example, yung mga Jerry's Grill, ganun talaga, mapapamahal ka lang. Pero at least, hindi siya mamantika. Basta, pwede mga inihaw, ayan. Basta ina-avoid namin yung mamantika, yung mga chicken skin. Tapos itong mga delata, dapat minsan lang. Kasi mataas to sa uric acid. Wala kami maisip. Ito na lang. 'Di ba? Kaysa fast food. Yung tayo.
Hello, I'm back again. So, susundo ako sa asawa ko. Nagpapasundo siya. Dahil malamig yung sasakyan, gagamitin ko yung coat niya. Wala kasi akong jacket. Oops. Ayan. Wala naman akong bababaan. Ito lang. Papagas lang muna ako. Ang awkward ba? Sasakyan lang naman. Babe. Ingat ka. Okay. Magpagas ka, tapos huwag ka antok-antok. Hindi naman. Bakit? Sige, ingat ha. Dandahan. Hindi ka pa ba tapos? Okay, last call ko yun. Sige. Love you. Okay, love you. Bye. Ingat ka, ingat. Okay, see you later. See you, bye-bye. Okay, bye-bye. Okay, so susunduin ko muna yung asawa ko at babalikan ko itong vlog. Kasi wala pa akong Wala, hindi ko kayang mag-drive ng nagvi-video. Wala pa akong handle para dito. Okay, so see you later. Magdadrive muna si Mami Michelle. So, hi everyone! I'm back. So, nandito na ako sa workplace niya. Inaantay ko na lang siyang bumaba. So, kararating ko lang. Naiihina ako. Antayin ko na lang siya. I'm with my husband na. Husband. Hi, babe. Hi, babe. I love you. Love you. Thank you for fetching me. Siya na yung driver. Pauwi na kami. Hello! So, nasa bahay na kami kanina pa. Breakfast. Sarap ng breakfast namin kasi tinapa, talong, at kamatis. Tinapa, talong. Ang dami naman talong nito. Kumain ka na. Yeah. Hi everyone! Kakain lang namin. Naantok na. So, si Daddy Ken nagluluto ng sinigang. Sarap ng almusal namin. Tada! Ayan, sinigang. Sinigang na buto-buto. Wala siya masyadong taba. So, ngayon lang kami ulit nagsinigang na pork. Kasi na-miss na ni Sander. Si Daddy Ken, nakalimutan niyang bumili ng paasim. Ayan. Naantok na ako. Okay, so binabantayan ko yung niluluto ni Daddy Ken kasi baka umapaw yung sabaw. Bango. Nagkamay kasi ako. Ang sarap ng kain ko kanina. Dati, nakakailang sandok ng kanin. Ngayon talaga, monitored. Ito yung pinakamahirap kasi, no? Yung sa adjustment period. Kasi from matakaw, masiba. So, ngayon, kailangan i-cut. Ang dapat doon, hindi pwedeng pabigla-bigla. So, kailangan paunti-unti para hindi magulat yung katawan mo na parang, uy, bakit konti na kinakain ito? So, ang tendency, deprive yung katawan mo, yung stomach mo, sa lahat ng dati mong ginagawa, di ba? So, kailangan paunti-unti. Which is, yun yung pinakamahirap dahil lang dyan lahat yung temptation ng pagkain. Paunti-unti. Sabi mo kay Daddy Ken, kaya natin to para sa future natin at lalong future ng anak namin. Kasi syempre, ayaw naman namin na biglang may sakit or biglang ma-stroke dahil hindi mo inalagaan yung sarili mo. So, kailangan alagaan namin yung sarili namin for Sander. So, ayun na si Daddy Ken. So, para gusto namin, kasama pa rin kami ni Sander hanggang sa tumanda kami, masuportahan namin siya. Yun lang. Ayun na si Daddy Ken. Andito na si Daddy Ken. Pinatay namin ulit yung aircon kasi nagluluto. Ito na yung kanyang sinigang. Paasim. Tagal mo magluto ng chef ko. Ayun, sinigang.